May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Ngayon, mayroon po akong magandang i-share sa inyo ngayon, no? Ito po ay 3 buwan na sa akin na umiikot. Kumbaga 3 months ng pabalik-balik itong topic na to sa akin. Sabi ko, magandang ma-share ko bago siya makalimutan o mawala, no? So maganda po itong title lang i-share ko po sa inyo. 3 pamamaraan o 3 bagay paano tayo makakasiguradong ikaw ay pagagalingin ng Diyos o tutulungan ng Diyos sa problema mo, no? Ulitin ko po, ang title po nito ay 3 bagay na paano ka makakasigurado na ikaw ay pagagalingin ng Diyos at tutulungan ka sa mga problema mo. Ayan, no? So maganda po yung title natin. Ibig sabihin, patuturayan po natin na ito po ay nasa Bible. Kasi kung wala sa Bible, hindi biblical. At ngayon po, tingnan natin kung ano sinasabi ng Diyos. Maraming pamamaraan. Pero mag-concentrate po tayo dito sa 3. At kung kayo po ay nakaready na, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa pangalawang Kronika, chapter 20. No? Ngayon, ang number 1 po na kasiguraduhan na ikaw ay pagagalingin ng Diyos o tutulungan ka ng Diyos sa problema mo ay andito nga itong 3 ito. No, alam niyo mga kapatid, marami pong nagpapapray sa akin dahil sila ay may sakit. Minsan papupuntahin pa ako sa bahay nila o minsan ako nang sasadyang pupunta sa bahay nila. Pero kapag dating ko ron, mapapansin ko na habang nakikipag-usap ako sa kanila, nagtatanong ako sa kanila, doon pa lang alam ko na hindi pagagalingin to. Or, pagagalingin itong taong ito. Minsan naman, hindi naman sakit yung dahilan o yung dinadaanan nila. Kundi meron silang mabigat na problema na kasalukuyang dinadaanan or dadaanan. At ito po ang napansin ko, habang nakikipagkwentuhan ako sa kanila, napansin ko na doon pa lang hindi pa lang kami nagpe-pray. Alam ko na hindi ito tutulungan ng Diyos or hindi ito sasaklolohan ng Diyos. No, bakit ko naman nasabi 'yon? Meron pong mga palatandaan at ito na nga 'yun, no? Ngayon magbibigay po ako ng 3 parang signs o palatandaan na ikaw ay pagagalingin ng Diyos, siguradong pagagalingin ng Diyos at siguradong tutulungan ng Diyos base dito sa 3 signs na ito. No, alam niyo po, ang Panginoon ay may mga rules siya sa kanyang kingdom. Ang kingdom po ay may mga batas at tayo po ay nasa kingdom ng Diyos. Kaya dito po sa kaharian ng Panginoon may mga batas at dapat malaman natin ang mga batas na yan para siguradong makakakuha tayo ng tulong sa Kanya. Naalala niyo po ba yung sinasabi sa Hebreo na sabi niya gano'n lumapit tayo sa trono niya upang makatanggap ng biyaya, no? Sabi niya that we may obtain mercy in times of needs. Ngayon, dito po i-share ko po sa inyo ito, no? Okay. Number 1 po ay yung siya ay lumalaban, pinangahawakan ang mga pangako ng Diyos. Ayan. Kasi alam niyo po mga kapatid, yun ang number 1. May mga tao po na nagpapapray lang pero wala silang pinangahawakang pangako ng Diyos na pagagalingin sila, tutulungan sila. Wala. Parang kumbaga, ang ginagawa po nila, ang sitwasyon nila ay nakabase lang dun sa bahala na. Nagbabaka sakali lang, baka ako pwedeng tulungan ng Diyos. Hindi po ganun kumikilos ang Panginoon, no? Naglagay siya rito ng mga specific na mga rules, regulations, policies na kung ito po ay magagawa natin, makakasigurado po tayo ng tulong. Alam niyo sa na yung mga GL, yung mga promissory notes, ganyan, dahil kagagaling ko nga lang sa hospital, may mga rules kapag hihingi ka ng tulong ka sa senador, sa gobyerno o sa isang private firm o sa isang foundation. No, hindi naman sila tumatanggi. Pero kung mamimit mo yung requirements,
kung may bibigay mo yung mga hinihingi nila, kung papasa ka sa criteria nila, siguradong makakakuha tayo ng tulong sa kanila, sa Diyos pa. Hindi naman siya nauubusan, no? Hindi katulad ng ibang mga foundations o kaya mga establishments o kung itong firm na to ay may budget sila mayroong limited budget na hindi pwedeng labas ng labas yan. Ngayon, kahit ang mga nasa politika, kung hingi ka ng tulong sa kanya, pipila ka doon sa opisina nila, merong yung certain budget lang para sa buwan na to. Ngayon, next month na uli, no? Sa Diyos, walang limit. Ngayon, kung alam mo, hindi naman naubusan ng Diyos, kaya nga sabi niya gano'n, at buhat sa kayamanan niyang, hindi mauubos. No, tingnan niyo po yung pangako ng Panginoon rin. No, yung statement na yan na, buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Pero, itong pagkakaloob na to ay nakabase po sa mga kondisyones na kung mamimit natin. At ang isa po ay yung meron kang pangako na pinangahawakan. Ikaw ay palaban na pangahawakan mo to, lumalaban na pangahawakan mo ang mga pangakong ito. No? Yun ang number 1. Tingnan po natin ito sa 2 Chronicles chapter 20. Simulan ko po sa verse 1. Digmaan laban sa Edom. Dumating ang panahong nilusob ng mga Moabita at Amonita si Jehoshaphat. No? Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalaki sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding Engadi, na bahala si Jehoshaphat. Dapat lang mabahala siya. Bakit? Kasi may nagsabi po dito, no, na nabasa ko noon, na nung chinecheck ko po ito ay 6-1, may nagsabi namang 7-1, meron naman nagsabing 10-1. Ibig sabihin, ang dami-dami niyang kalaban, nag-iisa lang siya. Ito pong time na to, ang nakalagay po rito, nabahala si Jehoshaphat. Pero sa ibang translation, natakot si Jehoshaphat. At dapat ka lang matakot. Bakit? Kasi hindi mo kakayanin ito. Kumbaga sa natural, talo ka na. May mga pagkakataon po na yung sakit mo, grabe na. May mga pagkakataon na yung problema mo, grabe na sa natural, matatalo ka rito. Pero tingnan niyo po ang solusyon ni Jehoshaphat. No? Sabi niya gano'n, at siya'y sumangguni kay Yahweh. Ito yung pinakamaganda na dapat gawin kapag may problema, may suliranin o may dinadaanan at may dadaanan ang isang Kristiyano. Ano yun? Sumangguni kay Yahweh. Sumangguni ka sa salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito sa problema ko? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito sa sakit ko? Pagagalingin pa ba ako o pababayaan na ako mamatay ng Diyos? Ngayon mga kapatid, dito po sa Marcos, meron pong isang kwento rito na nagsasagwan yung mga disipulo, no? Nakita nila may lumalakad sa ibabaw ng tubig, nandun sila sa dagat. Hindi naman ako niniwala na si Jesus ay nakaitim noong time na yun, kaya I think nakaputi siya, kaya kumbaga parang lady in white, ganyan. Yung alang lalaki siya. Alam niyo po nakalagay doon, nakita ni Jesus na nahihirapan na yung mga disipulo na nagsasagwan. Pero alam niyo po ang nakalagay po ron, kahit nakita na niya na nahihirapan sila, no? Ang sabi ng Biblia, lalagpasan sana nila. No, lalagpasan sana niya itong mga disipulo kung hindi sila humingi ng tulong. Yun ang dahilan kung bakit kailangan po tayong tumawag, kailangan nating humingi ng tulong, humingi ng saklolo. Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin na kumonsulta, lumapit, no? Nilapitan mo na ba si kapitan? Nilapitan mo na ba si mayor? Ganun. Ito hinahanap ng Diyos sa atin. Lumapit tayo. Humingi tayo ng tulong kasi sabi po ng Biblia ron, sabi niyo sa Marcos, lalagpasan sana ni Jesus yung mga disipulong nahihirapan na kung hindi sila humingi ng tulong. No? Kaya nga, kailangan palagi tayong humihingi ng tulong sa Panginoon. No, nabahala si Jehoshaphat at sumangguni kay Yahweh. Iniutos niyang mag-ayuno ang lahat ng buong Juda. Alam niyo, pagka may problema po, hindi ko po ina-advise na yung sabihin natin
na meron kang problema, dadaanan, bigla mong sasabihin na yung kumbaga parang everyday nilang kino-confess mo na tutulungan ako ng Diyos, tutulungan ako ng Diyos, tutulungan ako ng Diyos, na puro yung ganun-ganun ka lang, na, tutulungan ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, pero may time manahimik ka. Kasi minsan, kailangan malaman mo, bakit tumating sa akin to? Kailangan malaman mo na, bakit nangyayari sa akin ito? Meron bang correction dito? Meron bang ina-advise ang Diyos dito? At saka ito, doon sa sangguni mo kay Yahweh, doon sa pag-ayuno mo, doon sa mahabang pagpe-pray mo, minsan hindi naman himala ang kailangan mo kundi advice galing sa Diyos na sabi niya, pwedeng sabihin ng Panginoon na gawin mo to. Gawin mo yan. Minsan sa pagpe-pray mo, sasabihin sa iyo ng Panginoon, anong spirito ang dapat mong i-bind. Hindi yung lahat na lang, binaril mo na lang rin, binind mo na lang lahat rin. Ang tumatalab po sa panalangin ay yung rema. Ano yung rema? Specific na salita. Yun. Na minsan sasabihin sa iyo, tingnan nyo po rito sa time na to, may isa pong may sakit dito, biglang sinabi ni Jesus ikaw na unclean spirit, maruming espiritu pala ang sanhi ng sakit na yun. Hindi pala yung sakit na yun na natural lang na ganun, kundi meron palang espiritu sa likod. At kapag tayo sumasangguni kay Yahweh, sumasangguni tayo sa Panginoon, nagbibigay ka ng time na mag-pray ng mahaba o mag-ayuno, nagiging specific po ang Diyos na ito ang dapat mong pag-pray. Ito ang banggitin mo. Ito ang palayasin mo. Ito ang ipanalangin mo. Ito ang itutuwid ko sa iyo. Ito yung dapat mong baguhin sa sarili mo. Sasabihin sa iyo ng Diyos, ano mangyayari kapag ginawa natin yung sinasabi ng Panginoon, yung advice ng Panginoon, yung utos ng Panginoon, ano mangyayari? Mawala yung problema. No? At ito na nga, sabi niya ganon, nagkatipo ng buong bansa. Ito yung maganda na kapag may problema na andun po tayo na nagkakaroon ng pagkakaisa, merong united prayer, merong prayer of agreement, no? Nagkatipo ng buong bansa upang sumangguni kay Yahweh. Bakit? Hindi nila alam ang gagawin Pero tingnan niyo po ito. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod ng bansa. Sa prayer meeting, nagsasama-sama yan. Hindi yung, sige, dito na lang ako sa bahay, makikipray sa inyo. Walang pagkakaisa ron Na tingnan niyo, dumating sila sa prayer meeting. Nagpatawag si Jehoshaphat, ang hari, ng prayer meeting. Na mag-ayuno kayo. Tigil niyo muna yung mga ano man tawag doon, yung walang tigil na pagkain, no? Hindi butel fight ang tawag doon yung mukbang. Yan, stop muna yan ganyan, may problema tayo. Stop muna yan ganito, may problema tayo. Stop muna yung pasyal na yan, may problema tayo. Sinasabi niya, may problema tayo, punta kayo, mag-pray tayo. At dito po, sabi niya, sa harap ng bagong patio ng templo, sa pinagtitipunan ng mga taga-Juda at Jerusalem, tumayo si Jehoshaphat. Ito, nagsimula na siya manalangin. Siya'y nanalangin. Ito po yung sinabi niya. Take note, pansinin niyo po. Sabi niya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at buong kalagitan, Ikaw ang namamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan, kaya walang makakalaban sa iyo. Sabi niya, itong mga problema ito kaya mo, Panginoon. Itong mga suliranan nito, nandiyan na sa tabi nila Kumbaga lulusob na lang. Hindi nyo ba napapansin? May mga problema po, bigla na lang bubulaga sa'yo na andyan na pala yung problema. Andyan na pala. Biglang parang unaware ka na, sorpresa ka na andito na pala yung problema. May problema pala, hindi ko alam. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya ganon, no? Sa harap ng bagong patio ng templo na pinagtitipunan ng mga taga-Juda at Jerusalem, tumayo si Jehoshaphat. Siya'y nanalangin, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at buong kalangitan, Ikaw ang namamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan, kaya walang makakalaban sa iyo. No, make sure na yung pinagpe-pray mo nasa kalooban ka ng Diyos, no? Kasi mahirap kang ipaglaban ng Diyos kung labas ka sa kalooban niya, no? Tapos sabi niya ganoon dito, O Diyos namin, Ikaw ang nagpalayas sa mga taga rito upang dalhin sa lupaing ito ang bayan mong Israel. Ginawa mo iyon ayon sa pangako mo sa iyong lingkod na si Abraham. Ano yung number 1? Lumalaban,
pinangahawakan ang pangako ng Diyos. Kaya ikaw ay pagagalingin ng Diyos, ikaw ay tutulungan ng Diyos, ikaw ay sasamahan ng Diyos, ikaw ay magtatagumpay sa dinadaanan mo kasi meron kang pinangahawakan, ipinaglalaban na pangako ng Diyos. O, tingnan pa natin ito ha. Dito sila tumira at bilang pagkakilala sa iyo, sila'y nagtayo ng templong ito para sa iyo. Sino yan? Yung mga Israelita, dito sila tumira. Nagtayo daw sila ng simbahan dito. Sabi niya, ang sabi nila, no? Kung darating sa kanila ang sakuna, ito na. Ito yung mga pinangahawakan nila, no? Inuulit ni Jehoshaphat yung promise ng Panginoon. Ang sabi nila ay kung darating sa kanila ang sakuna tulad ng pagdidigmaan, baha, pagkamatay, o taggutom. Para nangyayari sa Pilipinas, ano? No? Yung ito, sabi niya gano'n, no? Pag dumating sa kanila ang sakuna, pagdidigmaan, baha, pagkamatay, o taggutom, papasok sila sa templong ito. Ito yung promise na pinangahawakan ni Jehoshaphat. Ito yung promise na sinasabi niya sa Panginoon. Ito yung promise na inilalapit ni Jehoshaphat sa Diyos. Sabi niya gano'n, papasok sila sa templong ito upang sumangguni sa iyo. Hindi lang confess kagad, sumangguni ka naman, magtanong ka naman na, Lord, anong pagpe-pray ko? Anong espiritu to? Anong nandun sa likod nito? Ano yung nangyayari pa? Ano yung behind the scene? Bakit ako nagkaroon ng ganitong problema? No? Naalala ko po yung isang kwento na meron silang laban noon. Ang Israel po, ito sila yung time po ni Saul. Ngayon, meron po nangako na hindi tayo kakain hanggat hindi natin natatalo ang mga taong ito. Nasa gera ka, bigla ka magpapasting, mali. Ngayon, umangal ngayon yung anak ni Saul. Sabi niya gano'n, hindi tama yung ganyan. Kasi ang problema, may kumain. Ano nangyari? Natalo sila. So, ngayon, nagtatanong sila, ba't tayo natalo? Bakit tayo natalo? Bakit magtanong ka? Bakit nangyari sa iyo? Nangyari sa akin to, ganito, ganyan, ganun. Magandang magtanong. So, nagtanong sila, ba't sila natalo? Biglang dumating ngayon sa kaalaman nila, paano? May kumain. No? Hindi naman dapat kumain kaso sumumpa sila sa pangalan ng Panginoon na walang kakain hanggat hindi nila natatalo. Hindi yun ang time ng fasting. Bakit? Nasa gera ka nakikipaglaban ka. Pero ganun pa man, dahil nangako sila, nagbow sila before the Lord na walang kakain, dapat tinupad nila yun. Dahil lang sa paglabag nila doon na ginamit nila ang pangalan ng Panginoon, natalo sila. At nakarating sa kanila na ito pala ang dahilan. At ito nga, no? Sabi niya gano'n, no? Sabi niya, O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang dalhin sa lupain ito ang bayan mong Israel. Ginawa mo iyon ayon sa pangako mo sa iyong lingkod na si Abraham. Ang sabi nila ay kung darating sa kanila ang sakuna tulad ng digmaan, baha, pagkamatay o taggutom, papasok sila sa templong ito upang sumangguni sa iyo sapagkat narito ka, O Yahweh, sabing ganon, tatawag sila sa iyo at iyong diringgin. Sa panahon ng kanilang kapighati ay ililigtas mo sila. So, ang paglapit ni Jehoshaphat sa Panginoon ay dala-dala ang pangako, no? Paano tayo makakasigurado na ikaw ay pagagalingin ng Diyos? Ikaw ay tutulungan ng Diyos? Ikaw ay sasamahan ng Diyos? Ikaw ay magtatagumpay? Kasi hawak-hawak mo, pinangahawakan mo ang mga pangako ng Diyos. Pinaglalaban mo ang mga pangako ng Diyos. At doon, may kasiguraduhan ka na ikaw ay gagaling at magtatagumpay. Amen. Kaya sabi niya, ulitin ko po rito, no? Tatawag sila sa iyo, no? Hindi sila nagbakawan, Panginoon ko, tulungan mo ako, anong gagawin ko, di ko na alam, mamamatay na ako. Hindi sila naggaganon. Ang ginawa nila, Panginoon, ito yung pangako mo. Panginoon, ito yung pinag-usapan dati. Ito yung agreement dati. At tingnan niyo nangyari, DSW ata ito, yung nasunog. Tapos yung Senado, planong sunugin. Bakit? Nandun yung mga katibayan nandun yung batas na andun yung proofs, andun yung ebidensya ng ganito, ganyan. Kaya tinatry nila sunugin. Ang pangako ng Diyos, hindi mo masusunog. Yung mga ebidensya nandito sa Biblia na sabi rito na kung ikaw ay tatawag, ikaw ay papakinggan ng Diyos. Kung ikaw ay tatawag,
ikaw ay diringgin sa panahon ng kanilang kapighati ay ililigtas mo sila. No? So, ang approach dito ay yung, Lord, ito yung pangako mo, hindi yung lalapit ka na lang basta-basta. No? Ay, lalapit ka, dala mo ang sagot. No? Alam mo na, dala mo ang sagot. Hindi yung lalapit ka na wala ka pang sagot. No. Kaya kailangan sumangguni, kailangan mo mag-aral na, kailangan mo mag-meditate, kailangan mong, alam na natin yung Joshua 1:8. No, sabi niya gano'n, i-meditate mo yan araw at gabi para siguradong ikaw ay magtatagumpay. Ano yung meditate mo? Yung mga pangako ng Diyos na pangahawakan mo at ilalapit mo sa Kanya sa panahon ng pangangailangan. Alam niyo mga kapatid, sabihin natin, bibili ka ng refrigerator na bago. No, punta ka sa SM kung saan ka man pupunta. Ngayon, alam mo naman kung kasya yung pera mo eh. Kung bibili ka ng aircon, kahit nga electric pan eh. Alam mo kung kasya yung pera mo. No, hindi mo mabibili na 5 piso doon sa SM, yung bagong electric pan. Wala kang mabibiling ganun. Ngayon, yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, alam mo naman kung sasapat eh doon sa problema mo. Alam mo na pag ako pumunta ng SM, o sabihin natin, kahit sabihin mo sa yung Jollibee na lang, o kaya yung McDo, no? Pwede ka bang mag-McDo sa Jollibee? Ewan ko, no? Pero yung bibili mo yung pinakamura doon, tansyado mo naman yung halaga eh. At ito po, ang sinasabi po rito ng Biblia, tansyahin mo yung pangako ng Diyos na sapat ba to para makuha ko yung hinihingi ko, yung bibilhin ko. Ngayon, yung faith yun. Ano yung faith? Yun yung katibayan na kalooban ng Diyos sa iyo to, na yung pinangahawakan mo ito. At ito si Jehoshaphat, tinatansya niya, at ito po yung makita niyang pampalit, pambayad niya. Saan? Doon sa himalang kailangan niya. Sabi niya, sinabi mo, Panginoon. No, may kanta nga tayong ganyan na dahil sa sinabi mo, Panginoon, pampalit. Tatansya niya na sapat na to, Lord, itong pangako mong ito na ililigtas mo kami. Na kapag pumasok kami sa templong ito, diringgin mo kami sa panahon ng kaming kapighati ay ililigtas mo kami. Sapat na yung promise na yun na pinangahawakan ni Jehoshaphat para makuha niya yung simula. Ngayon, ikaw, ako, tayo. Dapat meron tayong mga pangako na pinangahawakan para makuha natin yung himala, yung saklolo, yung kagalingan, yung tulong ng Diyos. Dahil mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, alam niyo po, isang magandang negosyo, hospital. At isang magandang negosyo, parmasya. Bakit? Lahat ng tao dumadaan dyan. Saan? Sa sakit. At kailangan alam niyo, sa sobrang importante nito, isa ito sa tinubos, isa ito sa ginawa ng Diyos para tubusin tayo. Saan? Sa pamagitan ng mga latang niya tayo nagsigaling. Ayaw niyang ligtas ka, tapos ikaw sira ang katawan dahil tad-tad ka ng sakit. No, pagdating ng ganitong edad, dapat meron ka ng high blood, no? Pag ganitong edad, dapat meron ka ng, parang kailangan, legal na may sakit ka, no? Pagagalingin ka ng Diyos riyan at pananatili niyang malusog ka. Bakit? Kasi may pinangahawakan ka. Kahit si Benny, nagkakasakit, no? Kung pinapanood niyo si Benny, siya mismo nagsasabi, kahit na meron siyang, kahit na evangelist siya, inaatake siya ng sakit. Si Morris Cirulo nga, kinulam pa eh. Siya mismo nagkwento. Pero kahit na anong mangyari, kahit na anong atake ng demonyo sa'yo, may panlabang ka. No? Hindi ka talunan, may panlabang ka. Ano yung panlaban mo? Ano yung pangahawakan mo? Yung pangako ng Diyos. Ito yung ebidensya. No? Kaya nga sabi niya rito, tatawag sila sa iyo at iyong diringgin sa panahon ng kanilang kapighati ay ililigtas mo sila. So, ano nangyari? Hindi po naman po natin matatapos itong part na to kasi may dalawa pa tayo. Ano nangyari? Di natalo yung mga kalaban nila, no? Ang ganda nga lang pagkakatalo eh. Siguro kung hindi sumangguni si Jehoshaphat, wala na, natalo na sila. Kasi may mga bagay po na expect ng Diyos na nalalabang ka naman. No, halimbawa, sabihin natin, may langaw na dumapure sa ilong mo, palisin mo naman. Huwag kumbaga, bakit kaya yung palisin ng Diyos yung langaw sa ilong ko? Na-expect ng Diyos na labanan mo na yan. Maliit lang yan, langaw lang yan. At ito po, ang sinasabi ng Diyos, no, number 1,
Gaano tayo kasigurado na ikaw ay pagagalingin ng Diyos sa sakit mo, sasamahan ka ng Diyos sa mga problema at bibigyan ka niya ng tagumpay sa dinadaanan mo. Meron kang ipinaglalaban, pinangahawakang pangako ng Diyos. Amen. So, number 2. Punta naman tayo sa number 2 ngayon, no? Ang number 2 ay meron kang maayos na relasyon sa Diyos. Yes, meron kang maayos na relasyon sa Diyos. Ayan, alam niyo mga kapatid, kapag meron pong ako nabalitaan na merong may sakit, merong na sabihin nila sa akin, Pastor, pag-pray mo nga si ganito, si ganyan, pag-pray nga natin si ganito, hingi po ako ng prayer request sa inyo kasi si mama ko o kaya yung kapatid ko, kahit pa sabihin na rin, aso niya, pusa niya no? Basta sinabi na pag-pray po natin ganyan, ang isa po tinitingnan ko rito, bukod dun sa, meron bang pinangahawakang pangako ang taong ito? No? Meron ba siyang pinangahawakan na promise ni Lord na pambayad o pampalit do sa problema niya? No, ay na. Ang pangalawa, maayos ba ang relasyon niya sa Diyos? Kasi pag minsan, kapag nandiyan na yung problema, magulo na yan. Ang gulo-gulo na ng isip mo. No? At pag minsan, mahirap nang mag-faith. Hindi naman madalas. Pag minsan, yung kumbaga sobrang shock mo ba? Sobrang nabulaga ka na hindi na makagana yung faith mo. Sabi ko nga mahirap mag-faith kapag nilalagnat ka. Kasi masakit sa ulo, may nararamdaman ka pa. Ano gagawin mo? Ang suggest ko, minom ka muna ng Biogesic. At kapag maayos na isip mo, start kang mag-faith. Ngayon dito, ang isa po, ang pangalawang tinitingnan ko doon sa tao, at nakalagay naman ito sa Biblia, maayos ba ang relasyon niya sa Diyos? Ibig sabihin, okay ba siya? Okay ba yung relasyon niya sa Diyos? Sinabi ko, maayos ba ang relasyon niya sa Diyos? Bakit? Kasi marami pong mga Kristiyano, hindi maayos ang relasyon sa Diyos no? Pasaway. Hindi mo nga makita simbahan Kasi alam niyo po, ang mga malulusog na Kristiyano, ang mga maayos na Kristiyano, nagsisimba. Hindi yung ano ba tawag dito, yung ginambibiro nila sa mga babae, weather. Hindi ganoon. No? Tapos ang relasyon ko sa Diyos hindi nakabase sa anong ginawa ng tao sa akin. No, naalala ko po noon may mga kaklase ako pinagalitan ng teacher, hindi na pumasok. Ako, hindi naman hindi umaan talaga ako sa elementary, high school. Nakaranas ako ng galit pero ang pag-aaral ko ay hindi nakabase sa kabati ko ba yung teacher o hindi. Kasi napagalitan ako, napatayo pa nga ako, pinakagat pa nga ako na ruler ako nung elementary ako tapos kumbaga sa top 10 noisy na maingay ako na di siyempre mapapagalitan ka no ano ibig sabihin yan? Kung napagalitan ka pa, hindi ka na magsisimba, hindi ka na papasok sa school. Hindi po nakabase ang pag-aaral ko doon sa relasyon namin ng teacher, no? Kasi pagkatapos po ng mga galit na yan, pagkatapos ng mga minsan hindi pa nga naintindihan praise the Lord, tapos. Babay na, no? Meron pa ako isang teacher ang nangyari nung na nakagraduate na po ako ng elementary, teacher ko ng elementary, naging kaibigan pa ng tatay nanay ko pagka kasama niya yung asawa niya, pumupunta sa bahay nagkikita kami. Kumbaga, bakit? Pero naalala ko noon, pinapagalitan lang ako nito. Pero mabuti lang, hindi ko pinatulan, hindi ako lumaban, hindi ako nagtampo. No? Bakit? Ganun talaga. Yan. At ito po, sabi niya, dito po sa Psalms 91, yung number 2, no? Ito yung sinasabi ng Panginoon, no? Sabi niya, simulan po natin sa verse 14. Ang sabi ng Diyos, dahil mahal niya ako. Dahil mahal niya ako. Ang sabi niya, no, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Dahilan sa maayos ang relasyon mo sa Diyos, isasalba ka ng Panginoon. Itatawid ka ng Panginoon. Dahil sa maayos ang relasyon, minsan nga, hindi mo na alam kung paano mag-faith, mag-pray, lalo na kapag talagang binaha ka ng problema, no? Yung dumating na yung taggutom, wala nang laman yung wallet mo.
Ganun, anong gagawin mo? Pero huwag kang mag-alala, ililigtas ka ng Diyos kasi maayos ang relasyon mo sa Kanya. Minsan, may mga tao po na sinasabi sa akin, Pastor, yung tatay ko, yung nanay ko, parang sinukuan na ng doktor. Kilala ko yung tatay, nanay na maayos ang relasyon sa Diyos. Kilala ko yung tao, yung kuya, yung ate na maayos ang relasyon sa Diyos. Kilala ko yung anak na maayos ang relasyon sa Diyos. Kaya, kalmado lang ako, no? Sasabihin ko, huwag po kayong mag-alala. Makakaraos kayo. Makakaraos siya. Matatapos din ito. No? Hindi ba sabi niya ganun? Hindi ba kailangan mag-pray tayo na mag-pray? Oo, pray without ceasing nga. Pero andun kagad yung tiwala ko na ang taong ito na hinihiling na ipag-pray ay mabubuhay. Bakit? Kasi maayos ang relasyon niya sa Diyos. No, hindi basta itatapon ng Diyos yung relasyon na yan. Alam niyo, minsan nga, yung kapatid mo, tutulungan mo kahit na magkaaway kayo dahilan lang sa kasi kapatid mo. Yung kumpare mo nga, dahil sa kumpare mo. Yung isa nga, dahil sa ex mo, hindi, joke lang. Yung isang tao, dahil maganda lang ang relasyon mo, tutulungan mo. No? Ang Diyos pa kaya? Ang sabi niya rito, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. May ibig sabihin, maganda yung relasyon nila. At iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako, sabi ng Panginoon. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Tino? Ano ba yung sabi ng hilahil? Hilahan. Sabi niya, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Tingnan niyo, hindi lang yung kaligtasan, kundi yung I will honor. May nakalagay po sa Biblia, sabi niya gano'n, na sino mang nagpapakataas ay ibababa, ngunit ang sino mang nagpapakababa ay itataas. Hindi naman against ang Diyos sa pagtaas ng tao. Against lang siya pagka yung sarili niya nagtataas sa sarili niya. No? Ang sabi niya rito, aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. No? Sila'y bibigyan ko ng ganti at gagantimpalaan ng mahabang buhay. Hindi ka pa mamatay. Bakit? Bibigyan ka ng mahabang buhay at nakatitiyak. Ano yung nakatitiyak? Sigurado. Siguradong pagagalingin ka. Siguradong ililigtas ka. Sabi niya, at nakatitiyak na ang tatamuhin niya ay kaligtasan. Kaligtasan saan? Sa sakit. Kaligtasan sa problema, kaligtasan doon sa gusto ka nang mamatay ng kaaway. No, ito po ang promise ni Lord na number 1, dahilan sa meron kang pangako, pinangahawakan at pinaglalaban. Number 2, dahil maayos ang relasyon mo sa Diyos. Kaya kapag meron pong nagpapapray na, Pastor, pag-pray mo nga si ganito, ganyan, ganon, check ko muna. Ito po, may pinangahawakan sa pangako ng Panginoon. Number 2, maayos ba ang relasyon niyo sa Diyos? Bakit? Kasi kung maayos ang relasyon niya sa Diyos, may promise na hindi ka pababayaan ng karelasyon mo. Sino? Ang Panginoon. No? Alam niyo po, yung isa nakita ko na pinakamatyaga doon sa taong may sakit, may problema, yung asawa niya. Sino pa? Yung anak niya. Sino pa? Yung magulang niya. Bakit? May relasyon sila eh. At ito, ang Diyos, sabi nga ng Panginoon sa pagtanda mo, sasamahan kita. Hindi yung teenager ka lang. No, sabi niya ganun, basta maayos ang relasyon mo sa Diyos, sabi niya, ulitin ko, aking ililigtas ang tapat sa akin. Dito po sa ibang translation, dahil sa minahal niya ako, dahilan sa minamahal niya ako, ililigtas ko siya at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Anong kikilalanin? Pagdating ng linggo, kay Lord lang yan, kinikilala ko ang Panginoon dyan. Doon sa pera ko, may part ang Diyos rin, may 10% ang Diyos yan. So, kinikilala mo. Hindi yung pagka may sweldo ka, hindi mo na inisip yung anak mo, hindi mo na inisip yung obligasyon mo, gagastusin mo gano'n. Hindi mo kinikilala yun eh. Hindi mo kinikilala yung magulang mo na naabutan mo man lang. Hindi mo kinikilala yung, sabihin natin, yung so, nag-gets nyo po, no? Doon sa doon sa offering mo, may part ang Diyos diyan. Kinikilala ko kasi ang Panginoon, no? Pagdating ng isang linggo, yung Sunday, yung isang araw rin sa Panginoon niya. Bakit? Kinikilala ko kasi siya. Dahil sa ginagawa mo yan,
Sabi niya, ililigtas ka niya. No, ang ganda nito no? Sabi niya, pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil, ano na nga bang ibig sabihin ng hilahil? Hilahan. No? Ay sasaklolohan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko't gagantimbalahan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin ay kaligtasan. No? So, yan ang number 2. So, ano naman yung number 3? Yung number 3 po ay makikita dito sa Genesis, no? Chapter 18. Genesis chapter 18. Yung nga lang, ito pong bagay na to, hindi po ako ganun kasigurado. Maaaring sabihin natin hap-hap, pero isang way na para mailigtas yung tao, na gumaling yung tao. No, hindi ko po masasabi itong 100%. Ako, Pastor, Kuya Boy, akala ko ba yung kasiguraduhan? May kasiguraduhan ka naman dito. Yung nga lang, 50-50 ako. No? Pero, ganun pa man, may tsansa. No? May tsansa. Ano nga ba yung yung tsansa na ito? Ngayon, ito po, no? Ano number 1? Number 1, meron siyang pinangahawakang pangako ng Diyos. Pinaglalaban niya ang pangako ng Diyos. So, alam niya, andun sa isip niya. Alam niya. Number 2, maayos ang relasyon niya sa Diyos. At number 3, kasi may nagpe-pray sa kanya. Ito po yung pangatlo. Kasi may nagpe-pray sa kanya. Alam niyo mga kapatid, sa tagal-tagal na po ng mga campings, sa tagal-tagal na po na may nagpapapray, nagpapalay hands, no, hindi mo na matatanggihan yan eh. Bakit? Kasi mabuti ka nagpapapray sa'yo eh. Alam ko kung yung taong yun ay puno ng prayer. Alam ko kung siya ay maraming nagpe-pray sa kanya. Alam ko kung gaano kalakas ang prayer na nasa kanya. Alam ko kung gaano karami ang prayer na nilalabas niya. Yung how much yung prayer sa buhay niya, yung anointing, yung presensya ng Diyos, nakukuha yan sa prayer. Yes, ang prayer po nakakapagpadagdag ng anointing, ng presence ng Diyos sa atin. At kapag nilehans mo na, alam ko kung maraming prayer to. At alam ko rin na walang prayer dito. Walang nagpe-pray sa kanya. Nararamdaman yun eh. Walang nagpe-pray sa kanya. No? Na-check ko. Na ipatong mo pa lang ng kamay na ganyan sa loob ng ilang segundo. Alam ko na eh, wala nagpe-pray dito sa taong ito. Wala ring prayer ito. At maniwala kayo, may mga Kristiyano po na talagang walang prayer. Hindi ko na nahihiya na lang kung magsabi na wala kang prayer, ano? Hindi ka nagpe-pray, ano? Hindi ko na lang masabing gano'n, pero alam ko, walang ka prayer ito. Kung tatanungin ko, alam ko rin naman ang sagot eh. Kaya nga alam ko eh. Ano yun? Yung number 3, kasi may nagpe-pray sa kanya. No, ang prayer po kasi ito yung bumabalot sa kanya bilang proteksyon. Kung pagpe-pray mo yung mahal mo sa buhay, mayroong proteksyon na nakabalot sa kanila. Na naiingatan sila. Although kahit minsan kalahating pasaway sila, no? Dahilan sa prayer mo, prayer ng iba sa kanila, naliligtas pa rin ang taong ito, no? Saan makikita sa Biblia? Natatandaan niyo ba nung tutupukin na ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, no? At kausap si Abraham dito. Ngayon, naisip siguro ni Abraham na, teka, yung kamag-anak ko nandun, sino yun? Si Lot, no? Yung pamilya niya nandun. Ngayon, sabi ni Abraham, Panginoon, kung mayroong 50 na tao doon na matuwid, no, alam niya, yung pamangkin niya, hindi nga niya, basta pinagpe-pray niya. Nasabi niya gano'n na kung may 50, sabi ni Lord, hindi ko wawa sa akin. Lord, paano kung 40? Sabi niya, hindi ko wawa sa akin. Paano kung 30? Hindi ko wawa sa akin, 20. Ngayon dumating tayo dun sa 10. Grabe ha. Siyudad dito. Ang dami-daming tao dun. Pero sabi niya rito sa verse 32, sa katapusan, sinabi ni Abraham ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, anong sagot ng Diyos? Hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod dahil sa 10 iyon, tugon ni Yahweh. At magkakaroon po ng kaligtasan dahil sa may nagpe-pray sa Kanya. At ito po ang isang assignment natin. Ano yan? Maging taga-pray ng mga tao. No? Diyan sa barangay, kailangan yung barangay captain, yung buong paligid, kasi mahirap masave yung mga yan.
mahirap mabuksan ang mga isip ng mga yan kung hindi po ipinapanalangin sila. Kaya ipag-pray natin ang buong mundo. Hindi ko naman masabi na ipag-pray mo yung bawat tao doon sa North Pole, South Pole. Simulan mo sa pamilya mo. Simulan mo rin sa mga nakapaligid sa'yo. Simulan mo kahit sa mga kaaway mo. Yung mga kaaway nga, sinabi ng Diyos na mahalin mo how much for yung mga kakilala mo na hindi mo naman kagalit, no? Hinihiling po ng Panginoon na sabi niya, ang tao dapat hindi nanlalambot kung hindi manalangin. Hindi dapat yung nagpe-paint. Ano ibig sabihin nagpe-paint? Wala nang gana sa buhay kundi manalangin. Kailangan lakas ang loob mo manalangin. Panalangin mo ang mga tao. Bakit? Kasi dahilan doon sa panalangin na yon, ililigtas ng Diyos ang mga tao yan. Gagaling ang mga taong yan dahilan na lang sa panalangin mo. No? Hindi yan ang best. Kasi mas best talaga yung una, kahit solo mo yan, kahit wala nagpe-pray sa'yo. Yung number 1. Yung number 2, kahit wala nagpe-pray sa'yo, basta kaya mong ipag-faith, maayos ang relasyon mo, sigurado yun Yan, kababasa natin, doon yung kasiguraduhan. Pero ito, no, ito po nakabase dun sa taong nananalangin sa Kanya. Kaya nga, hindi tayo pwedeng tumigil sa kakapanalangin sa pamilya natin, sa mga nilalapit natin sa Panginoon. Kahit napasaway, kahit ayaw nilang lumapit, kahit matigas ang ulo, hindi ka pwedeng tumigil. Hindi ka pwedeng sumuko. Kailangang ipanalangin sila. Bakit? Kasi dahilan na lang sa prayer mo. Dahilan na lang sa prayer ng iba. Kaya sila ay gagaling at ililigtas ng Diyos. So, yun po yung mai-share ko sa inyo. Happy anniversary po sa inyo. No? Hanggang sa next year. No? Sige po, pagpalain po kayo ng Panginoon. I-meditate nyo po ito. Pag-isipan nyo to, isip-isipin nyo to, guni-guni na i-meditate natin yung mga verses na ibinigay ko. Basahin mo ng paulit-ulit ito. Bakit? Kasi kakailanganin natin to. Sigurado po dahil pwedeng hindi dumarating sa atin ang mga problema, ang sakit. Pag dumating yan, may panlaban tayo. So, ingatan po natin ang relasyon natin sa Diyos. At dapat laging sariwa ang mga pangako ng Diyos sa atin. At tayo po ay mag-pray para sa iba. So, God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Babay na po. Happy anniversary ulit.